Isa pa. Amen, amen. Ulitin mo ulit. Sige, ulitin. Amen. Nakaka-bless naman po yung mga kapatid ng ating mga kapatid. Amen, amen. Po, tara na tayo sa ating pinaka-hinihintay na asam-asam. Amen po. Amen. Ang ating church news and God's message na pangunahan ni Reverend Gaylord Dolani Jr. Yes, thank you Lord. Praise God. Amen. So nakaka-bless nga talaga. Dalawang beses natin narinig. Amen. Sige po, tayo tumayo muna. At bago tayo mag-church news, ay pakinggan muna natin yung tunog ng tagumpay. Amen? Na maririnig natin sa mga huling panahon. Amen? Kaya maging familiar na tayo dito sa tunog na to. Praise God. Taas natin ating mga kamay at angkinin natin ang na natanggap na natin ang ating mga prayers. Amen? Amen. Praise God. Amen. Tayo makakaupo saglit. Amen. Praise God. So, church news muna tayo bago tayo magsimula. Salamat sa Panginoon dahil natapos po yung ating simula Monday o Sunday na simulan natin. Sunday hanggang Saturday. Palakpakan natin si Lord. Amen. Salamat at nakasama ko kayo ng gabi-gabi. Para sa akin, di madali yun kasi talagang gabi-gabi ako umaakyat at the same time naghahanda ng sermon. Isa po kasi sa pinakamahirap na trabaho bilang pastor yung paggawa ng sermon. Amen, talagang pinagpipray, hindi ako pwede magkamali sa sasabihin ko dahil ito ay salita ng Panginoon. Sobrang napakabanal ng Word of God na hindi pwedeng magkamali, lalo na kapag sinasabi mo ito sa kapwa mo. Amen, kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil sa gabi-gabing pagsama ng Panginoon, marami ang na-bless. Amen. At ang bunga ay yung mga narinig natin ngayon. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sana si Joel? Nawala si Joel Nawala si Joel? Okay. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang may nangyayaring mabuti. Amen. May nangyayaring mabuti dito sa lugar natin. Amen. Hindi nga talaga patay ang Diyos. Hindi na natiling patay ang Diyos. Buhay ang ating Panginoon. Amen. Nabibless din ako dahil may mga kabataan tayo. Thank you, Lord. Amen. Nawa, isang araw magamit sila sa Panginoon. Ano? Sila ay gamitin ni Lord sa gawain ng Diyos. Nandito rin sila, Brother Romy. Thank you. Palakpakan natin si Lord. Praise God. At magpasalamat din ako sa Panginoon dahil consistent sila, Brother J ngayon. Pang ilang araw niya na, no? Dalawang beses, isang straight. Praise God. At, yan, praise God. Mag-iisang buwan ka na. Wow, praise God. So, halos bago talaga. Kaya, lubos ang ating pasasalamat, lalo na yung mga nagluto, nagpagal, napuyat. Okay, pasalamat po sa Panginoon. Palakasin pa kayo ni Lord. Ako naman may dala mamaya, meron akong canned goods. Hindi na ako inaabot ng palengke dahil nagmamadali na ako umakyat. Okay, pero may styro para meron tayo. May pinggan pala dito. May styro din ako, marami akong styro para disposable na lang, hindi na kayo mahirapan maghugas. Tsaka kutsara. Huwag na kayo gumamit din ng kutsara, may kutsara din akong binili. Okay? So yun lang, sa April 7, anniversary natin sa Olongapo, Maine, ay nag-handle doon yung asawa ko. So 16 years na po tayo sa Olongapo. Okay, palakpakan natin si Lord. Okay, gaganapin natin doon sa Riverview. Kung alam niyo po yung Riverview, Subic, sa isang biyahe lang. Isang biyahe. Tapos highway lang yung hall na yun. Para siyang party hall na malaki space. Para siyang function hall. Okay? So, sa Subic natin siya gaganapin. Sa Kalapandayan, yes, Kalapandayan. Bago mag-munisipyo ng Subic. Yan, okay?
Riverview kung tawagin. Okay, ano siya kung nakita nyo na yung dating Mart 1. Ay, hindi nyo pa na siguro na idea yun. Oo. Hindi, bago magtulay. Malapit lang naman. Isang biyahe lang sa pag-blue tayo. Isang biyahe lang. So sa 7, doon tayo. Pero may gawain pa rin tayo dito na umaga. Tapos 2:30, doon na tayo. Etong Sunday na to. Etong parating na linggo. So doon tayo lahat. At naka-invite tayo sa Subic, Ocean View, Lower Calaklan. At yung mga kapatiran natin sa Subic, meron din tayo. So marami tayo nung time na yon kasi Thanksgiving Day natin din yan sa harapan ng Panginoon. So maabot tayo ng 16 years. So na-transfer sa amin yung management ng church sa Olongapo, 2020 pandemic. So kasi naubos talaga yung mga tao. Pero salamat, 2020 pandemic hanggang ngayon, 2024. Nakasurvive yung gawain ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. So, bali, 4 years na namin nahawakan yung Olongapo. Talagang di rin madali kasi buwan-buwan po kami nangungupahan 10,000 doon sa lugar po namin na tinutuluyan. Then, iba pa yung bills namin, iba pa yung mga needs namin. Kaya nagpapasalamat po kami, 4 years nakasurvive tayo. Amen. Tapos dito sa Nagbakulao, yung mga needs din natin ay pinoprovide ng Panginoon. Kaya papasalamat ako lubos sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon, na na-appreciate nyo yung ginagawa ng Lord dito sa lugar natin. Palakpakan natin si Lord. Amen? Then I believe na hahaba pa tayo, lalaki pa to. Okay, kaya nawa sa mga susunod na taon, amen, papabasag ko talaga to para extend natin to. Tapos meron tayong second floor, may tiles to. Amen, pinturado na lahat yan. Okay? At magkaroon tayo ng aircon. Wow, praise God. Hindi na kayo mainita. Malamig na, sabi ni Mother. Pero ang goal ko kasi talaga, marami ang maikasal dito sa lugar natin. Ha? Okay? So, lobby yan ng Panginoon. And I pray na this year makuha din natin license natin na magkasal. Okay? Para ako na magkakasal sa inyo. Amen? So, yun lamang po, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, sama niyo sa prayer by April 7, April 13 din, meron tayong second anniversary ng men's ministry. Okay, so may hawak po kasi ako mga grupo ng kalalakihan na lahat may single, may tatay, at merong heartbroken. Okay? Hindi ikaw yun. Yung iba yun. May iba pa. Hindi lang kayo yung hawak natin, okay? Wow, praise God. Okay, so meron tayong grupo ng mga kalalakihan na tinuturuan ng salita ng Diyos na tungkol lang sa mga kalalakihan. Okay, kasi talagang napakahalaga na maabot din natin yung mga tatay, yung mga lalaki sa harapan ng Lord. Kasi mostly talaga sa church, puro babae. Okay, kung titignan natin bilang natin ngayon, parang ngayon pantay lang, patas lang eh. May lalaki, pero dami ng lalaki ngayon, dumadami na tayo Amen. Pero mostly talaga sa mga churches at mga aktibo talaga sa gawain ng Diyos ay mga babae. Amen. Pero ako, ang isa sa mga pangarap ko ay madala talaga lahat ng mga tatay sa Panginoon. Kasi ako naniniwala kapag yung tatay nasa Panginoon, aayos ang buong sambayanan. Yung pabor talagang makikita ng tatay, grabe, sasamahan sila nila. Amen? Amen ba yun? Amen. Kaya sama niyo sa prayer, tulungan tayo ng Diyos kasi hindi talaga mahirap, hindi madaling umabot ng mga tatay. Laging busy yan, laging may ginagawa yan. Amen. Pero I pray na maabot silang lahat. Okay? So yun lang, ano pa ba? Sa Mexico, Pampanga, may pinag-pray tayo makuha doon lugar at itong first week ng April, makukuha na natin sa biyaya ng Diyos na meron silang place ng pagsamba nila sa Mexico. Medyo mahaba yun. Ang binabiyahin ko, 2 hours, linggo-linggo. May motor lang nung time na yon. Pero salamat, meron na tayong pastor na tinuruan doon. Ay siya na yung mahawak doon sa lugar na yon. Amen? So tulungan siya ng Diyos doon. Kapag may problema, sabihin niya lang sa akin at tutulong tayo, susuporta tayo sa lugar. Okay, so pag-pray natin yung Hermosa Bataan. Tapos, pag-pray natin yung Tabakuhan, tsaka Kabalan. Yung Kabalan ay pinapioneer natin. So, nagsisimula tayo ulit doon sa Pinagpala Street. Alam niyo ba yung Pinagpala Street? Lagpas ng Kalapate. Okay, so doon tayo nagpupunta every Friday. Itong Friday lang, wala ako.
Pero nag-chat sila na may mag-bless ng bahay, pero busy talaga ako nung Friday, nandito kasi ako. Pero sa mga susunod, sasama ko rin kayo doon kapag meron na tayong service. Okay? So, yun lang mga kapatid, maraming ginagawa ang Panginoon na mabubuti. Amen? So, tandaan nyo po, hindi tayo pinagpapala ng Diyos dahil mabuti tayo, kundi dahil mabuti siya. Amen? Hindi tayo pinagpapala at pinag-iingatan dahil mabait tayo, kundi talagang mabait siya. Amen? Ganon kabait, ganon kabuti ang ating mahal na Panginoon, kahit hindi ka mabait, kahit hindi ka mabuti. Pero nagagawa nating maging mabuti dahil tinutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga, excited na po ako na buksan ang ating pag-aaral sa tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen? So tayo tumayo bilang paggalang sa mensahe ng Panginoon ngayon. Okay, na matatagpuan po natin sa aklat po ng unang Korinto o 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. So kung wala kayong dalang Bible, okay, so mag-invest tayo ng mga bago ulit na Bible, no? So 1 Corinthians 15 verse 1 to 11. Okay, so basahin ko na po. Simulan ko ang pagbasa sa verse 1. Mga kapatid, ngayong pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang pinapangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamagitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang pinapangaral ko sa inyo, maliban na lang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay sa ating mga kasalanan, tulad ng sinabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, at ito yung araw na yun, mga kapatid, tulad ng sinasabi ng kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit may patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak na wala sa panahon. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Kaya maging ako o sila, ito ang pinapangaral namin at ito ang pinapaniwalaan ninyo. Amen? So let's pray to God. Bless the word of God. Tayo manalangin. Salamat po, Lord. Purihin ka sa mga salitang aming kakainin una ngayon. Kakainin ng aming espiritu, ng aming kaluluwa. Dalangin po namin, Lord, na magbigay ito ng kalakasan, magbigay ito ng tunay na aral ng buhay, at tunay na aral sa aming mga paglilingkod at pananampalataya. Buksan mo ang aming spiritual na paningin at pandinig upang maunawaan namin yung katotohanan tungkol sa mensahe ng muli mong pagkabuhay. Dalangin po namin na anumang distraction, anumang mga bagay na pagdududa, tanggalan mo ito ng kapangyarihan. At dalangin po namin, Lord, na buksan mo ang aming puso upang matanggap namin ang mayaman at masaganang biyaya ng iyong salita. Salamat po, purihin ka. Ikaw ang tunay na mangaral at ikaw ang tunay na maitaas ngayon, hindi ang aking buhay. Salamat po in Jesus' name. Amen. Okay, praise God. Amen, tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, may oras pa tayo, mga kapatid. Okay, so ang ating topic o paksa ay pinamagatang Jesus is alive. Okay, yan. Yung topic natin. Jesus is alive. Siya ay nabuhay, mga kapatid sa Panginoon. Amen? Yung kwento ng pagkamatay sa krus, hindi natapos. After 3 days, siya ay muling nabuhay. At ayan po yung magandang balita. Amen? Hindi po makukumpleto yung gospel. Yung magandang balita o yung sinasabing gospel, ebanghelyo,
hindi po yung sinasabi na Word of God. Ang ebanghelyo po na sinasabi ay may pinanganak, merong namatay, at muling nabuhay. At muli siyang darating. At yung sentro ng team ng Bible ay talaga nakasentro lahat kay Jesus Christ. Nakaikot lahat kay Jesus. Kaya papansinin natin nung mga 7 last word natin, may kinukot yung mga preacher natin na nangyari ito nung Old Testament. So, ibig sabihin, yung Old Testament, yung dalawang tipan, amen, yung Old at saka New, amen, lahat yan ay kwento tungkol sa ating Panginoong Jesus. Iisa ang tinutukoy niya. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Kaya napakapalad natin dahil sa oras na ito, mapag-uusapan natin mga kapatid, yung kahalagahan o mensahe po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen? So maraming di naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay dahil walang ebidensya. Di ko naman nakita, Pastor. Tama? Kasi bakit? 2,000 years ago nangyari yon. Pero mamaya at ngayon, sa ating binasang text, hihimay-himayin natin. Para makita talaga natin na si Jesus talaga ay totoong nabuhay. At sa atin, sa ating puso, ako naniniwala na sa puso mo, buhay ang Diyos. Amen? Kasi kung hindi buhay ang Diyos, wala kang naranasang biyaya. Amen? Yung patunay na buhay ang Diyos, na bago tayo. Yung patunay na buhay ang Diyos, ito tayo ngayon, sumasamba sa Panginoon. Amen? At kung patay ang Diyos, wala talaga walang sense tong ginagawa natin. Pero dahil muling nabuhay si Jesus, nagkaroon ng kwenta. Nagkaroon ng kwento yung mga buhay natin. Palakpakan natin si Lord. Praise God, praise God. Amen? Kaya today, ang ating paksa ay Jesus is alive. Okay? So, bago natin maumpisahan yan, gusto ko munang linawin ang isang bagay. Okay, so next slide tayo. Sige pa, yung intro natin. Okay, yan. The next slide. Next. Okay, so sa Lucas 24 verse 39, may sinabi ang aklat ng na ito, na sabi dito sa verse 39, tignan nyo ang aking mga kamay. Ito yung panahon na nagpakita si Jesus sa mga alagad. So maraming hindi naniwala. Kasi nga nasa oras sila o panahon sila ng kalungkutan. Ganun pala, no? Kapag ikaw nasa matinding hinagpis, matinding kalungkutan ng buhay mo, matinding hirap, wala ka nakikitang mabuti. Puro ang nakikita mo ay hindi maganda. Amen? Puro nakikita mo pangit, negatibo. Kaya nga na kanina sabi ni Brother Jay, gusto ko na magpakanatay kasi nga, ang lagi nakikita pangit, malungkot pero ngayon, nakikita niya mabuti kasi masaya na ang puso. Yan. Okay? So, yung mga alagad ng panahon dati, talagang hindi sila naniwala. Ang akala nila si Jesus Christ, nung namuling nabuhay, ay multo. Ngayon, ito ang sabi ni Jesus, tignan nyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga to, sabi ni Jesus. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Amen? So, in-underline ko, pinulak po yan. Ang multo ay walang laman at buto. So, nung unang panahon, meron ng pag-iisip ang mga tao na ang multo ay walang laman, walang buto. Pero sabi dito, ngunit ako ay mayroon tulad ng nakikita nyo. So, ibig sabihin mga kapatid, yung muling pagkabuhay ni Jesus talagang literal, laman at buto na restore, na resurrect. Yun ang maganda. Amen? Kaya yung paniniwala natin na pag tayo namatay, gumagala pa yung kaluluwa ng 40 days, hindi po tama yun. Okay? Saan ba nagmula yung pastor? O dito yan sa... Sige, next slide na tayo. Okay. Sa Gawa 1:3. Okay? Okay, sa Gawa 1:3, tingnan niyo po to. Dito po nanggaling yung 40 days na ating na pinaniwalaan noon. Okay? So tingnan niyo po to. Sa loob ng 40 araw. Ilan yon sa English? 40. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila, hindi sa anyong multo. Amen? Sabi niyang kanina, may laman at buto. At sa pamamagitan ng maraming katibayan, ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Amen? Ibig sabihin, yung muling pagkabuhay ni Jesus, tatandaan niyo lagi, siya ay literal na nabuhay. At 40 days pa siyang namalagi.
bago siya umakyat sa langit. At sasabihin ko ulit, 40 days, literal, kung ano yung nahawakan mo sa sarili mo, buto, laman, ganun si Jesus Christ. Hindi siya multo. Okay po ba yun? Hindi siya, kasi akala ng marami, yung 40 days, katulad ni Jesus, na pag namatay, 40 days pagagala, katulad nung nangyari kay Jesus. Pero nakita natin dito na 40 days, literal. Merong body, merong bone, literal na katawan. Amen ba yun? Yung muling nabuhay. Amen? Malinaw po. Kaya yung 40 days na meron tayong, kasi pag namatay yung tao, 40 days, sinisentensyahan pa. Kaya 40 days, nagpe-pray tayo na sumalangit nawa itong kaluluwa ni Pastor Gaylord. Okay? Parang ganon, okay? Pero, hindi pala ganon. Kasi sabi ng Hebrew 9:27, minsan lang itinakda sa tao ang mamatay, after nun, judgment na. Pag sinabing judgment, hatol na, langit o impyerno. So, ibig sabihin mga kapatid ko sa pag namatay pala ako, yun na yung katapusan ko. Amen, doon na ako hinatulan ng Panginoon. So, kahit anong pray pa sa'yo, kung ano mang magpe-pray sa'yo, wala na magagawa yung prayer niya. Amen? Malinaw po. Okay, yun po yung nakasabi sa scripture, hindi ko sinabi. Malinaw? Okay, ngayon nabubuksan yung ating kaisipan. Okay, so sabi pa dito, nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. So literal po, hindi multo yung nagtuturo, physical body ng ating Panginoong Jesus. Yung nagtuturo at nangangaral, nagpapakita sa ating mga apostol. Okay? So yun po isa sa katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Okay, so ngayon, tingnan natin yung tema. Okay, ang temang ating pag-uusapan ngayon sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dapat masaya tayong lahat, no? Kasi ito ay muling pagkabuhay, hindi na Biyernes Santo. Tingnan mo ngayon katabi mo. Amen? So ito dapat yung masigla tayo, masaya tayo sa pakikinig dahil ito ay muling pagkabuhay. Kaya ito na lesson. Papakita ko na sa inyo at ituturo ko na sa inyo sa tulong ng Panginoon. The lesson learned from Jesus' resurrection. Okay, so number 1 na gusto ituro sa atin ni Lord. Makikita natin sa verse 1 to 2. Okay, i-ano nyo pa? Next slide natin. Okay, sabi dito mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo, ang balitang pinapangaral ko sa inyo, iyan ang magandang balitang inyong tinanggap, tapos sabi, naging saligan ng inyong pananampalataya. Pag sinabing saligan, naging pundasyon, parang ganon. Okay, so number 1 point na gustong ituro sa atin ni Jesus Christ. Number 1 point. Number 1, balik sa number 1. Okay, number 1 point. Ang tema, ano ang lesson ng Jesus Resurrection? Number 1, Jesus Resurrection, build your faith. Ibig sabihin, nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, pinagtibay nito lalo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Amen? Pag sinabing build, ibig sabihin establish, naging matibay, naging matatag ang pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi umaalog, hindi pwedeng matumba. Amen? Kaya kapag ikaw nanalig sa ating Panginoong Jesus, yung Christian life mo, matatag yan. Amen? Kasi muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. At isa pang ibig sabihin ng yung Jesus Resurrection, nag-build ito ng faith mo. Kahit magtiwala ka sa Diyos ng 100% na pagtitiwala sa Panginoong Jesus, hindi yon sayang. Hindi ka mapapahiya dyan. Amen? Kasi muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Amen? So next slide natin. Sabi ng 1 Corinthians 15, isa pa kapatid. Tingnan niyo po to, verse 14. Verse 14. At kung si Kristo hindi muling binuhay, tingnan niyo po ito kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, especially sa akin. Walang kabuluhan yung pangangaral ko sa inyo kung hindi nabuhay muli si Jesus. At ang sabi dito, at walang katuturan ang inyong Okay. So ibig sabihin talagang nag-establish to, nag-build yung faith natin nung muling nabuhay si Jesu Cristo.
Kaya sabi ko po sa inyo, kahit 110%, lagpas-lagpas pa yung pagtitiwala mo sa harapan ng Diyos, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Kasi yung muling pagkabuhay niya ay makapangyarihang bagay na nangyari sa ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Okay, so, mga kapatid ko sa Panginoon, kaya kung yung faith natin hindi nagkaroon ng nagkaroon ng sense, hindi nonsense, hindi useless yung faith natin sa harapan ng Diyos, dapat hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Amen? Kahit nahihirapan tayo sa buhay, dumadating tayo sa mga bagay na parang hindi natin kaya. Amen? Lagi mong tatandaan na simula nung nabuhay si Jesucristo, lagi mong tatandaan, kapag nagtiwala ka sa Kanya, nothing is impossible. Amen? Lahat ay posible kapag tayo nanampalataya kay Jesus kasi yung faith natin sa Kanya hindi nawalan ng saysay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, napakapalad mo. Amen. So sabi ng Romans 10:11, sabi dito, Romans 10:11, next slide. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi papahiya. O, palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen? Kaya kapag talagang grabe yung pagtitiwala mo kay Lord, isandig mo lang talaga dyan yung buhay mo, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Amen? At isang patunay po mga kapatid ko sa Panginoon dito sa lugar na ito, talagang masasabi kong mahirap talagang mag-establish ng gawain sa lugar na ito. Una, sa location. Amen? Kasi ako, sanay ako sa Patag lang eh. Doon ako nabuhay sa Patag-Patag. Pero yung aakyat, hindi ko kakayanin. Siguro pwedeng sa unang araw, unang buwan, 2 buwan, 3 buwan, kaya. Pero yung taon-taon, aakyatin mo, araw-araw pa aakyatin mo, parang hindi kakayanin. Tapos yung mag-establish ka sa lugar na bundok na building, parang imposible. Tama? Imposible mangyari. Pero salamat sa Panginoon, yung buong pagtitiwala ko sa Panginoon. 2018, from ngayon, ilang taon na? Ilang taon na ba? 2018, 2019, 2021, 22, 23, 20. Ay, magsi-6 years na pala. O, sa loob ng 6 na taon, hindi ako pinahiya ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen? Kahit na nung panahon na parang di ko nakaya talaga. Amen? Kahit nung panahon na parang gusto ko nang sumuko, gusto ko nang ayawan. Pero salamat sa mensahe ng resurrection. Amen? Do not be afraid. Nung sinabi ng isang anghel sa mga babae na nagpakita si Jesus, nabuhay si Jesus, sabi ng mga anghel doon sa mga babaeng dumalaw kay Jesus doon sa tomb, huwag kayong matakot. Amen? Kasi talagang kalunos-lunos yung pinagdaanan ko dito sa lugar na to. Amen? Kalunos-lunos. Amen? Kung lahat yung mga nakasama ko from the start, talagang sobrang hirap. Amen? Dumating sa panahon, nag-akyat kami dito pumunta kami doon sa pinakadulo. Nagkuha kami ng, ano ba to? Bayog ba yun? Bayog ba yung kinuha natin? Para lang mapasimulan yung gawain. Ganun muna. Talagang bayog-bayog. Bulok na yero ang gamit namin. Amen? Sa gawain, tuloy-tuloy. Minsan may 2, minsan may 3, minsan parang 2 na lang ata kami. Minsan 1 lang. Merong ganun. Pero alam niyo po, hindi ako nawalan ng pag-asa. Amen? Sabi ko, magtitiwala ako sa Panginoon kasi alam ko, yung panahon ngayon na para bang 2 lang kami, 1 ko lang. Minsan wala pang ako nadadatnan eh. Amen? Pag Sunday service, ng mga unang panahon, wala ako nadadatnan. Ang kasama kong sumasamba, mga pato. Pupuri sila sa Panginoon. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Amen? Kasi alam ko, kapag ako nagtiwala kay Jesus, hindi niya ako ipapahiya. Amen? So, ito na ngayon. Amen? 2024 na. Pinahiya ba ako ni Lord? Hindi! Tignan mo yung katabi mo. O, di ba? Nabago ka. Naakay ka. Amen? Biyaya ng Panginoon. Ito si Brother Jeep pa. Padaan-daan, binadaanan ko lang to eh. Ay, sasabi ito, basta sa kapunta. Doon pa kasi yung samba eh. Wala pang bubong. Tapos pag umuulan, siksikan kami doon kay Nana Edith. Umuulan na, tara na, pasok!
Pag Sunday, di ba? Lahat ng yon ay, kinip ko sa puso ko na sabi ko, Lord, magtitiwala ako sa iyo, hindi ako mawala ng pag-asa. Na isang araw, magkakaroon din kami ng isang building dito na pwedeng daluyan ng pagpapala at daluhan ng mga tao dito sa lugar. Hindi naman tayo pinaya ni Lord, di ba? Amen? At salamat sa Diyos, marami siyang ginamit na tao. Amen, para mabuo to. Ito ang mahirap eh. Hindi ito mabuo-buo. Amen? Una, yung kakulangan sa pinansyal. Amen? Kakulangan sa tao. Amen? Talagang gusto talagang pigilan. Amen? Yung nais na magandang plano ng Panginoon dito sa lugar na ito. Pero salamat, yung puso ko hindi pa rin sumusuko. Amen? Kasi alam ko, pag nagtiwala ko sa Panginoon, doon ko isasandig yung aking faith. Amen? Yun, hindi ka talo. Amen? So, yung pananampalataya, mga kapatid ko sa harapan ng Diyos, ito yung magdadala sa'yo sa finish line. Amen? Kaya sabi ni Lord sa Romans 12, tingnan natin, Romans 12, sabi, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Kahit meron kang pinagdadaanan sa buhay, kahit nahihirapan ka, basta tignan mo lang si Jesus, wag yung sitwasyon mo, wag yung katabi mo, wag yung mga taong naninira sa iyo. Ang sabi doon, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Amen? Kaya kapag nanalig ka kay Jesus, dadaling ka niya doon sa pinakadulo, doon sa pinaka-destiny, doon sa pinaka-ninanais ng Diyos sa buhay mo. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya huwag kayong matatakot kung ano mangyayari bukas. Pastor, di ko alam mangyayari bukas eh. Natatakot po ako. Alam niyo ba yung kantang, Because He lives, I can face tomorrow. Alam niyo ba kanta yan? Because He lives, my fear is gone. Di ba? Baga sabi doon, nawawala yung, baga kaya kong mabuhay bukas kasi nabuhay ang Panginoon. Amen? Hindi ko kailangan matakot sa araw ng bukas. Ano mangyayari sa akin bukas? Kasi yun yung kinakatakutan ng maraming tao. Yung mangyayari bukas. Puro pangamba. Pero salamat, dahil nung nabuhay si Yesu Cristo, nag-resurrect siya. Kayang-kaya nating harapin ang bukas na punong-puno ng pag-asa sa buhay. Amen? Dahil siya'y muling nabuhay. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen? Kaya tatandaan niyo lagi ito. Walang imposible kay Lord. Yes, amen. Amen? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng loob. Ituloy niyo lang kung ano yung nasimulan niyo. Yes, amen. Amen? Dahil kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, hindi niya tayo ipapahiya. Amen? Muli, isang palakpak para sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon, napakabuti niya. Kaya I believe, isang araw, ako ang hangad ng malinis ang intention ko sa inyo. Nais ko dumating sa panahon na ang ating mga buhay dito ay pagpalaing lubusan. Amen? Na hindi na tayo darating sa panahon na lagi tayo nangihingi, lagi tayo umuutang, ang nais ng Panginoon sa atin, tayo naman yung nagbibigay. Amen, tayo naman yung nagbi-bless. Amen, tayo naman yung nagdadala kumakatok sa bahay, hindi para manghingi, kundi ito, blessing po. Pinagpala ko ng Diyos, hindi ko alam kung saan ko dadalhin. Sa inyo na lang. Yan, di ba? Yung punong-puno ka na, dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen, ang kailangan mong gawin ay ibuhos maraming tao dito sa lugar na lahat na nangangailangan, ikaw yung maging kasagutan ng panalangin nila. Amen? Na pero pag may nagpe-pray dito sa lugar, Lord, pagpalain mo kami, tapos bigla kang darating, ikaw yung sagot sa prayer nila. Ang sarap ng ganong pakiramdam. Amen? Amen. Praise God. Mabuti ang Amen, amen, amen. So, napakabuti ni Lord. Amen? Kaya, isa sa mga lesson natin ay nag-build ito ng faith natin. So, wag tayong mawalan ng kumpiyansa sa pananalig natin kay Hesus Kristo. Yan ay panghawakan natin. Wag nating bitawan yung pananampalataya natin kay Jesus. Amen. Kaya sabi sa verse 2, di ba? Sabi sa verse 2, naligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyo itong pinanghahawakan. Kaya kahit anong bagyo dumating sa buhay nyo, panghawakan yung faith nyo kay Lord. Amen. Kahit anong mangyari sa buhay nyo, panghawakan yung faith nyo kay Lord. Amen. Salamat kay Nanay Edith. Grabe, no? Amen. Baga,
kung titignan natin sa buhay na ni Edith, parang wala na eh. Yung habang naririnig yung kwento, para bang 0% yung pag-asa na makita pa natin si Nanay Edith nung time na yon. Kasi wala siyang malay eh. Kung buhay pa siya, kumbaga, hindi niya kontrolado yung buhay, hindi niya hawak yung buhay niya nung time na yon. Pero hinawakan ni Lord. Amen. Kaya nasabi niya sa sarili niya, para siyang namatay, yung muling pagkabuhay ni Jesus, naranasan niya. Okay, walakpan natin si Lord. Amen. Nandahil saan yun? Sa kanyang buong pusong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba yun? Kaya maraming salamat dahil hindi tayo pinapahiya talaga ni Lord. Amen. At yung testimony ni Sister Glenda kanina, pasalamat tayo dahil hindi rin siya pinahiya ni Lord. Amen. Sila, signan mo, masaya lang. Di ba? Praise God. So nakaka-bless. Amen. Dahil hindi tayo pinapahiya ng ating pananampalataya kay Lord. Amen. Kaya huwag tayo susuko, no? So number 1 yan. Number 2. Okay? So verse 37, sa verse 3 to 7, next slide mo kapatid. Okay? Sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat. Wow! Hindi yan. Balik mo. Wala pala akong slide doon. Okay, pinakamahalaga sa lahat, yung point 3, point 2. Point 2. Kabila, point 2. Yan, okay. Sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin. Wow! So, ibig sabihin, yung mensahe ng resurrection, ng gospel, kompleto na kasi nung nag-resurrect ang ating Panginoong Jesus, yung gospel. Okay? Ito pala yung pinakamahalagang mensaheng dapat mong marinig. Amen? Yung point 2 natin. This is the most important message. Amen? Pag sinabing importante, ibig sabihin, special. Legit. Amen? Legit. Na dapat mong marinig sa buhay mo. Dapat hindi mo palagpasin to dapat. Kaya nga salamat, di tayo absent ngayon. Sabi mo sa katabi, ang palad mo talaga. Amen? Kasi bakit? Napakahalagang mensahe. Sa lahat ng maririnig mong balita, ito yung pinakamahalagang balita na dapat mong marinig. Pinakamahalagang mensaheng dapat mong marinig. Yung muling pagkabuhay ni Jesucristo. Amen? So, para maidiin ko po sa inyo, mga kapatid, kasi may question tayo. Pastor, totoo ba ngang nabuhay ang ating Panginoong Jesus? So, dito sa paghihimay ni Apostol Pablo sa kanyang mga panulat, verse by verse, makikita natin yung, sabi dito sa verse 3, basahin ko muna. Sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin. Ano yung tinanggap na mahalaga mensahe? Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan na narinig natin, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Yung kinukot dito ni Apostol Pablo ay yung Old Testament nga, na talagang naganap dito sa New Testament. Pero ito pa yung pinakapambihira dito. Kasi sinabi niya, at siya'y nagpakita kay Pedro, at saka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid. So bakit isinama to ni Pablo? So ngayon ganito, sa mga legal na matter, okay? Sa mga pag may kaso ang isang tao, para mapatunayan kailangan ng 2 o 3 saksi para tumibay yung evidence. Ibig sabihin may 2 or 3 witnesses para tumibay yung evidence na talagang yung mga pangyayaring iyon ay nagtugma-tugma dahil mayroong 2 o 3 evidence. At sa prinsipyo at sistema ng Diyos, yun din yung requirements. Kailangan may 2 o 3 witness para masabi nating totoo ngang naganap yung isang pangyayari. Amen ba yun? Sabi sa Deuteronomy, dito 19:15, nakasulat, hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. So, kailangan ang patotoo ng 2 o 3 saksi. So, ang point dito mga kapatid, para makita talagang totoo yung nangyari, kailangan 2 o 3. Okay, so kinote din yan ni Pablo sa New Testament. Okay, sige, tignan natin. Next slide po. 2 Corinthians 13:1, ito ang ikatlong pagpunta ko riyan.
ang anumang sumbong ay kailangan patunayan ng tatlong saksi. So ngayon, yung kinote ni Pablo na nagpakita siya kay Pedro, isa. Nagpakita siya sa 12, ilan na? 13 na. O tapos sabi, nagpakita pa sa 500 kapatid. So ilan na? 500 plus 13, ilan na? Nako, 513 na. Tapos sabi pa dito, at nagpakita rin siya kay Santiago at tapos sa lahat ng mga apostol. So, ibig sabihin, sobra-sobra yung requirements. Kasi lahat ng mga to, si Pedro, 12 mga alagad, si Santiago, kung babasehan natin yung history sa bansang Israel, lahat sila, isa lang ang sinasabi, muling nabuhay si Jesucristo. Palakpakan natin si Lord. So, dito pa lang sa ebidensyang to, sa pananalita pa lang na ito, mga kapatid sa Panginoon, talagang pinatotohanan ng mga unang alagad na si Jesus nga ay talagang nabuhay. Amen? So, ibig sabihin, paniwalaan man natin o hindi, nabuhay talaga ang ating Panginoong Jesus. Amen ba yun? At ito nga yung ebidensya. Amen? Merong witness. Merong isa, may 12, may 500, amen, na mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus na nagpakita siya doon. Amen? At pinatotohanan nilang muling nabuhay si Jesucristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? So ano ibig sabihin nito, Pastor, sa aming buhay? Ano, nagtotrumpeta kayo, ha? Darating na ba si Jesus? Okay. Okay, so ngayon, ganito. Ano ang ibig sabihin yan sa buhay natin? Kung si Jesus nga ay talagang muling nabuhay. So isa pang bagay yung nais kong idiin dito. Sige, next slide tayo. O, ganito kapatid. Tingin mo na dito. Yung sin, powerful to. Powerful yung sin. Kung bakit kailangan pang mapako ni Jesus sa krus. Sobrang powerful. Kaya may kantang gusto ko bumait, pero di ko magawa. Bakit? Yung kasalanan kasi na nasa atin, hindi natin kayang talunin. Kaya, nahihirapan tayong magbagong buhay. Nahihirapan tayong gumawa ng kabutihan kasi malapit, pag naiisip natin gumawa ng kabutihan, malapit sa atin yung kasamaan. Yun kasi yung kapangyarihan ng kasalanan. Kaya hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. Amen? Kailangan mo maintindihan kung bakit napako si Jesus sa krus, gusto niyang maging powerless itong kasalanan ito kasi makapangyarihan yung kasalanan na yan. So, nung napako si Jesus sa krus, isa sa mga kinongker niya, ginapit niya ay yung kasalanan. Para magkaroon ka ng kapangyarihan, kapiin kung ano man yung kasalanang bumabalot sa buong mong pagkatao. Amen? Makapagbagong buhay ka. Ngayon, ang huli niyang ginapit nung siya'y muling nabuhay ay yung kamatayan. Ito po kasi yung ating mga mortal na kaaway sa buhay. Yung kamatayan at yung kasalanan. Amen? Tayong lahat takot mamatay. Tama? Pag pinag-uusapan natin ay kamatayan, lahat natatakot. Takot ka bang mamatay? Pag namatay ka, alam mo ba kung saan ka pupunta? Takot no? Pero salamat nung Holy Week, nagkaroon tayo ng assurance, no? Na kapag namatay tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Amen? Panlangit tayong lahat kasi sumampalatay tayo kay Jesus. Amen? Yung criminal doon, di ba? Sabi doon, Panginoon, alalahanin mo ko kapag ikaw ay naghahari na. Simula ngayon, isasama kita sa paraiso. Sumampalataya siya kay Jesus, hindi na siya bumaba para gumawa ng kabutihan, nanampalataya siya, tapos may pangako siya na receive kay Lord, simula ngayon, dadaling kita sa paraiso. Kaya simula sa araw na ito, yung narinig ni Brother Joel, this is the day that the Lord has made. Dadaling ka niya sa paraiso. Amen? Saan yan, Pastor? Sa langit? Sabi niya. Amen? Hindi naman. Ibig sabihin, yung lugar kung saan yung buhay mo magiging maayos. Amen? Sa lugar na kung saan magiging mapayapa ka. Amen ba yun? Okay, so yun yung tinapos ni Jesus Christ nung cross ng Calvary. So yung resurrection, ang huli-huli ang kailangan niyang tapusin ay yung kamatayan. So ibig sabihin, mapapatunayan din natin dito na si Jesus ay 100% na tao at sa kanyang kalikasan na pagka-Diyos, ginapi niya yung kamatayan. So anong ibig sabihin niyan, Pastor? So next natin.
Okay. Sabi dito, sapagkat si Kristo, 1 Corinthians 15:25-26, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. So, eto na. I-explain ko na sa inyo to. Next. Okay. So nung nalupig ni Jesus yung kamatayan, ibig sabihin mga kapatid, tayong mga naniniwala kay Jesus, nananampalataya kay Jesus, hindi na muling mamamatay. Paano yun, Pastor? Wala nang kamatayan, immortal na kami? Hindi ganon. Okay, so tingnan natin, kasi may nagtanong din sa Bible. Sa 1 Corinthians 15:35, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? So kung tayo naniwala kay Jesus, siya'y muling nabuhay, pag tayo namatay, bubuhayin din tayo ni Lord. Kaya kapag kami nagpipreach, lalo na kapag ang namatay ay isang mananampalataya, lalo pastor o mga Christian na talaga na naintindihan ng resurrection, ang sagot namin hindi condolence. Congratulations. Yun ang laging sagot namin sa mga namatay na mananampalataya. Congrats kapatid! Hindi malungkot. Kaya mapapansin nyo, kapag may mga lamay, lalo na Christian yung namatay, praise and worship. Hindi yung kalungkutan na... Kasi bakit? Kapiling niya na si Jesus. Tama? Yun yung masaya kasi doon eh. Kasi tayo, mapalad yung namatay kasi nga wala na siyang hirap na pagdadaanan. Tayo nabubuhay, ay marami pa tayong pagdadaanan na kung ano-anong hirap sa mundong ito. Pero yung namatay, okay na sila. Pero alam niyo ba, yung mga namatay na nanampalataya kay Jesus, muli yang bubuhayin. Pero anong klaseng buhay, Pastor, kapag siya ay nabuhay? Yan, okay. So ngayon, iisa-isahin ko sa inyo ngayon. Okay, so, eto ng tanong paano bubuhayin muli ang mga patay? Okay, tignan natin to. Next. Okay, eto na. Ito na. Pakinggan natin mabuti. Pinaka-importante mensahe ito ngayon. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Okay? Ang inilibing ay mabubulok. Ito yung tinutukoy na physical. Pag namatay ka, maagdas ka talaga, madidecompose yung katawan mo. Uurin, matitira bungo, mga buto. Ganun yung mangyayari. Mabubulok, ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. So ngayon, ganito kapatid, ito yung sinasabi ng marami na glorified body. So kapag ikaw sumampalataya kay Jesus Christ, namatay ka, halimbawa, namatay ka. Kapag dumating na yung hudyat, yung pagdating ng Panginoong Jesus sa huling tunog ng trumpeta, bubuhay ka muli. Pero hindi na yung katawang nabubulok, namamatay, o yung nabubulok, ibig sabihin yung, nabubulok na yung katawan mo, kundi glorified body. Okay, so mamaya maintindihan pa natin yon. Okay, next. Kailanman ang muling binuhay, walang karangalan at mahina ng ilibing. Ibig sabihin talaga yung katawan natin limitado, nabubulok, walang karangalan, mahina. Marangal at malakas sa muling, at sabi dito, walang karangalan at mahina ng ilibing. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Glorified body. Inilibing na ang katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Ayun. So, ganito yung ibig sabihin ni Pablo. Ito yung conclusion niya. Kung may katawang pisikal, meron din katawang espiritual. Okay, so yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ from the death, sa kamatayan, pisikal, namatay siya sa cross, tama? Yung pagkabuhay ni Jesus Christ, may physical body siya, tama? May buto at laman. Pero ang tawag na doon ay glorified body. Yun na yung tinatawag na hindi na yun mamamatay. Kasi yun na yung katawang spiritual, hindi na katawang physical. So malinaw po ba yun? So kapag sumampalataya kay Jesus Christ, pag namatay ka, muli kang bubuhayin. Pero yung katawan mo, perfecto na. Ibig sabihin, kung pinoproblema mo yung ilong mo, pag nabuhay ka muli, di mo na paproblemahin yan. Perfecto na yung ilong mo. Perfecto na kilay mo. Perfecto na mata mo. Wala nang kapintasan. Amen? So sabi ko nga, bakit pa magpaparitoke?
kung sa muling pagkabuhay mo, perfecto ka na. Amen ba yun? Malinaw po ba? Pati ngipin mo, kompleto. Amen? Huwag mo na rin problemahin kung naiiyak ka sa ngipin mo. Kasi pag sa muling pagkabuhay mo, perfecto, walang kapintasan. Amen? Katawang spiritual. May buto at laman. Glorified body. Okay, so next. Mamaya, isa-isayin pa natin to. Next. Importante yung mensahe. Ito ang ibig ko sabihin. Mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaring magmana ng hindi nasisira. Okay, ganito yung ibig sabihin. Yung buhay na walang hanggan para lang sa mga katawang hindi nasisira. Hindi pwedeng magmana tong physical natin ngayon ng buhay na walang hanggan. So kailangan mamatay tayo, pagkatapos muli kang bubuhayin, doon mo lang matatanggap yung buhay na walang hanggan. So malinaw po ba yun? Kasi itong katawan na ito, hindi pwede sa buhay na walang hanggan. So kailangan magkaroon ka ng katawang spiritual para maangkin mo yung buhay na walang hanggan. Malinaw po ba yun? Kasi sabi dito, ang katawang nasisira ay hindi maaring magmana ng hindi nasisira. Ito nga yung eternal, buhay na walang hanggan. Kapiling ang ating Panginoong Hesus. So si Sister Marivic, pag namatay, tas muling nabuhay, literal na ganyan siya, nakasama ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi na ganyang katawan. Glorified body. Amen ba yun? Pero ganyan pa rin siya. Marivic, ayan, okay, kilala pa rin siya ni Lord na Marivic. Amen, pero glorified body na. Wala nang kapintasan. Wala na yung kapintasan niya sa lakad, di ba? Wala nang ganun. Kompleto, perfecto. Kapag ikaw ay muling nabuhay. Amen? So, praise God. Okay, next. Isang hiwaga to mga kapatid. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Okay, ito, isang usapin pa to. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip, trompeta. Yan. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling yun. At di na muling mamamatay, babaguhin tayong. Okay, ganito yung senaryo niyan. Alam niyo ba yung salitang rapture? Rapture. Okay, ito yung rapture. Kapag dumating si Jesus Christ, umihip yung tunog ng trompeta, pero buhay ka pa. Magkakaroon ka pa rin ng glorified body. Babaguhin yung mga nabubuhay. Pero pag tumunog yung trompeta, yung pagdating ni Jesus Christ, tapos namatay ka, bubuhayin kang muli. Yung rapture, ito yung nawawala sa isang kisap mata. Ano yung isang kisap mata? Ganun lang, yung mabilis. Segundo? Wala pa segundo siguro yon. Wala pa. Isang kisap mata. Ang bilis. Yes. Pag tunog ng huling ihip ng trompeta, mawala yung mga nanalig sa Panginoon ng totoo. Mawala. Mapapalitan ng glorified body. Tapos yung mga namatay na mananampalataya, hindi rin sila nawala ng pag-asa. Kasi bakit? Bubuhayin silang muli. Tapos ang mangyayari, merong tinatawag na grand reunion sa langit. Okay, so sa susunod, pag-uusapan din natin yan. So, ang mangyayari, lilipad ka. Yan, mula sa kalangitan at doon mo tatagpuin ang ating Panginoong Hesus. Ganon ang mangyayari. Sa alapaap tayo, magtitipon-tipon lahat. Base yun sa sinasabi ng Biblia. Amen. Palakpakan natin si Lord. Parang, sabi Sister Marivic, may ganyan pala. Amen? Ganon pala. Amen? So ako, nung pinag-aaralan ko rin to, sabi ko, Lord, nawa maintindihan nila tong mensaheng to. Mahirap talaga sa una ito paniwalaan. Amen? Kasi nabuhay tayo doon sa limitasyon. Amen? Nabuhay tayo sa para bang kasi yung dating magic. Amen? Pero ito talaga yung mangyayari at mangyayari sa muling pagkabuhay, sa huling panahon, sa pagtunog ng huling ihip ng trompeta. Amen? So, paniwalaan mo man sa hindi, mangyayari at mangyayari yung bagay na yan. Amen ba yun? Kasi sinabi yan ng kasulatan. Okay? So, malinaw po ba yun?
Okay? So ngayon, dahil sa mga salitang ito mga kapatid, ito ang pinaka-importanting mensahe. Alam niyo po, nung ito ay pinag-aaralan ko, nagbigay ito sa akin ng kagalakan. Amen? Kagalakan, pag-asa, at kasiguraduhan sa buhay na ito. Amen? Ngayon, naisip ko na kung ganito pala ang mangyayari, hindi ko na dapat aksayahin yung natitira kong buhay. Amen po ba yun? Amen? So sabi ko nga wala man tayong pag-aaring marami sa mundo. Nasa atin naman lahat ng bagay. Walang iba kundi si Jesucristo. Amen? Tatandaan niyo po mga kapatid. Okay, para sa ilustrasyon ko ngayon. Amen, nakikita niyo po ba itong mahabang to? Yan. Hello. Okay? So, itong mahabang ito yung buhay natin. Sa mundong ito, maiksi lang ang buhay ng tao. Abot ka ng 80, 70, bilangin mo na. Sabi ni Brother Jay, 33 siya. So, paano kung mabubuhay lang siya ng 60, 70, ilang taon lang siyang maglilingkod kay Lord? O, di ba? Ganun lang ka iksi. Sobrang iksi ng buhay ng tao. Pero yung buhay na walang hanggan, ganito kahaba. Amen? So, ibig sabihin, bakit ka mag-aaksaya dito sa maiksing bagay na to? Amen? Huwag mo nang sayangin yung buhay mo sa mundong lilipas din. Amen? Kasi ang tunay na buhay talaga natin, yung buhay na walang hanggan, kasama si Jesus Christ. Amen po ba yun? So, ibig sabihin mga kapatid ko sa Panginoon, ito yung mensahe ni Lord. Yung lakas mo, yung talento mo, amen? Yung mga skill mo, ipagamit mo na kay Lord ngayon. Amen po ba yun? Kung marunong ka mag-gitara, ipagamit mo kay Lord. Marunong kang mag-akay, ipagamit mo kay Lord. Amen? Marunong ka kumanta, ipagamit mo kay Lord. May pera ka, ipagamit mo kay Lord. May ibig sabihin, yung pag-aaksaya mo ng panahon, wag sa mundong to. Kasi sa mundong ito, wala kang kasiguraduhan. Kumbaga parang ganito, sa inyo na mundo nyo. Amen, basta sa akin si Kristo. Amen. Yun. Amen? Kasi bakit? Lilipas ang mundong to. Amen? Mawawala ang lahat dito sa mundo. Pero ang mananatili, yung salita ng Panginoon. At yung salita niya nagsasabi na merong muling pagkabuhay. Amen? At yung buhay talaga natin, yung kapiling ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya hanggat nandito tayo sa mundong ito, huwag natin aaksayahin yung bawat panahon na nasa Panginoon tayo. Amen? Iaksaya natin yung lakas, iaksaya natin yung mga talento, yung panahon natin sa Diyos. Huwag sa mundong ito. Huwag nyo ipagamit yung buhay nyo sa mundo. Ipagamit nyo sa Diyos ang inyong buhay. Amen, Amen po ba yun? Amen? Nakakaiyak po kasi paso yung tayo, yung mga pamilya natin. Ano ba yung Amen, amen. mga pamilya natin, tapos siyempre ikaw, halimbawa, Oo. parang nakakaiyak kasi sila yung hindi pa sila pulat ng nagparang iba pa sila. Amen, amen. Kaya yun ang mission natin. Okay? Yun ang mission natin na sabihin sa kanila. Amen? Yung pinakamahalagang mensahe. Kasi sa mundong ito, ulitin ko ulit, napaka-iksi lang. Tapos hindi mo pa alam kung kailan ka mabubuhay. Amen? Sobrang iksi. Tapos bukas, hindi mo alam kung buhay ka pa. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, matagal ako mabubuhay kasi nagbabitamin ako, nag-gym ako, nag-exercise ako. Doon ka nagkakamali. Amen? Kasi ang buhay, hindi mo alam kung kailan. Pero ito lang sigurado ko sa'yo. Pag pinagamit mo kay Lord yung buhay mo, sigurado may buhay na wala yan. Wow! Praise God! Amen? Kasi imagine mo magkamal-kamal ng mga bagay dito sa mundo na napakarami. Sandamulak na salapi. Amen? Hindi ko sinasabing masama ang pera. Hindi ko sinasabing ayaw ng Diyos magkaroon ka ng magandang bahay. Kahit magkaroon ka niyan, pupunta ka pa rin sa 4x6. 4x6 ba yun? 4 feet, tapos 6. Ilang baul na. Amen? Yung lahat na nakikita ko na sa lamay, yun ang kasasapitan natin lahat. Tapos ililibing ka lang sa lupa. 4x6. Yung ba ganun? 6 feet tsaka 4. Amen? Yes, ugat. Pero,
sa pagmamahal sa pera. Pero hindi masama ang pera. So, yung mga resources natin dito sa mundo, ang gusto ni Lord yan, para maging useful, ipagamit mo sa kingdom ng Diyos. Yan. Okay? Kaya huwag kayong yung manghinayang kung naglalaan kayo ng panahon sa Diyos. Amen? Nag-aaksaya kayo ng pagod sa Diyos. Amen? Nag-aaksaya kayo ng pera sa Diyos. Amen? Kasi bakit? Para sa Diyos, para sa ikalalawak ng kanyang kaharian, para mas marami pang kumilala, why not? Kung ang kapalit naman na ito ay buhay na walang hanggan. Palakpakan natin si Lord. Yes! Hallelujah! Amen? Kaya napakaganda na mensahe. Ito ang pinaka-importanteng mensahe ng Diyos. Kaya ako mga kapatid sa Panginoon, bilang pastor, wala nang inggit sa buhay ko eh. Amen? Ano ngayon, kung may magaganda silang bahay, may Kristo naman ako. Yeah! Praise God! Di ba? Ano naman ngayon kung naglalakihan yung mga sasakyan nila? Ako may motor lang pero may Kristo naman. Oh! Amen? Kasama nila, iba. Ako kasama ko si Jesus kahit nagmumotor lang ako. Yeah! Praise God! Amen? Yes. Kasi bakit? Ito yung pag-asa kasi natin, hindi dito sa mundo. Ang pag-asa natin nasa buhay na walang hanggan. Amen? So nawa, ganun din dapat ang maging kaisipan natin. Kasi lilipas ka din. Pero ito, masarap eh. Yung buhay, yung pag-asa mo na makapiling ang ating Panginoong Jesus. Diba, sasabi ko, yun ang pinakamasarap, ha? Yun ang pinakamasarap na maranasan sa buhay. Ang makapiling ang Panginoon. Amen? Kaya kung mamamatay man tayo ngayon, praise God, it's an honor na naglingkod ka nung ikaw ay nabubuhay. Isang malaking karangalan sa buhay mo na binigyan ka ng buhay ng Diyos at ginamit mo sa Panginoon. Amen? Hindi ka nagpagamit sa mundong ito. Hindi mo isinuko ang buhay mo sa mundo, kundi isinuko mo ang buhay mo sa Diyos. Yan. Amen? Kasi maraming tao, pinapagamit ang buhay nila sa mundo. Well, nagisikat sila, praise God. Dumami ang pera nila, pero aanhin mo yung kilala ka ng mundo, pero di ka naman kilala ni Lord. Amen? Aanhin mo yung maraming pera, pero sa langit dukha ka naman. Oh, mas maganda. Bonus yun. Kasi bakit? Magagamit yung meron ka para pangpalawak sa kaharian ng Panginoon. Amen? Kaya i-aksaya natin. Yes. So, testimony ni Manny Pacquiao, ganun eh. Okay? So, tandaan nyo ang pag-asa natin wala dito sa mundo. Nasa Panginoon. Nasa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin si Lord. Wow! Praise God. Parang, sarap no, marinig no. Kasi bakit? Yun kasi talaga yung mensaheng importante na isang hiwaga na dapat nating maunawaan at marinig. Amen? Praise God. Okay, number 3. Okay. Wow, praise God. Ito na. Verse 8 to... Praise God. Ako, baka hindi na tayo matatapos dito. Praise God. Amen. Verse 8. Ang sarap, di ba? Ang sarap, no? Verse 8. Tatapusin na natin dito. Verse 8 to 11, sabi dito, sa kahuli-hulihan, nagpakita rin siya sa akin. Sino tong nagsasalitang ito? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, siya ay sabi dito kasi, siya ay pinakahamak sa mga apostol. Sabi dito, hindi karapat-dapat tawaging isang apostol kasi nga inuusig niya noon ang iglesia. Sino ba si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, mga kapatid, ang pinapatay nito mga Kristiyano, tayo. Pero nung sa road ng Damascus, Acts 9, amen, nagpakita sa kanya si Jesus. Ang sabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Then nabulag, after 3 days, nakakita ng Panginoon, doon nag-mission na. Ginamit na siya ng Lord mightily. Amen? So, ako niniwala, yung resurrection power ni Jesus Christ, yung muling pagkabuhay ni Jesus, ito yung nagbago at nag-empower sa atin na makapaglingkod sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Nagbago ng buhay natin, tsaka nag-transform at nag-empower sa atin para maglingkod sa Diyos. Amen? So, ano yung nangyari? Bakit siya muling nabuhay? Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ni Lord. Sabi ng Romans 8:11, tingnan natin, sabi dito, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Templo, ang katawan, templo ng Espiritu, bahay ng Espiritu ng Diyos.
na siyang muling bumuhay. Sabi dito, yung Espiritu daw ng Diyos, ito yung naging dahilan kung bakit nabuhay si Jesucristo. Yung Spirit ni God, yung naging reason kung bakit merong resurrection si Jesus Christ. At yung Espiritong ito, mga kapatid, ay siyang muling bubuhay sa inyo, mga katawang may kamatay sa pamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Tandaan niyo po, ang isang taong may Espiritu ng Diyos, magsasabi niya na maglilingkod ako sa Diyos. Amen? Yung walang Espiritu ng Diyos, hindi makapagsabi na makapaglingkod sa Diyos. Kasi yung Espiritu ng Panginoon na siyang ginamit para muling mabuhay si Jesucristo na siyang nanirahan sa atin. Kaya nasasabi natin, maglilingkod ako sa Diyos. Diretso na ako kay Lord. Amen? Kasi bakit? Nanahan na sa iyo yung Espiritu ng Panginoon. Amen? Yung power na yon, mga kapatid, yung power na nasa iyo, yun yung power ng resurrection. Amen? Yung taglay mo ngayon, kapatid ko sa Panginoon, na Espiritu ng muling pagkabuhay. Amen? So kung taglay-taglay mo yung Espiritu ng muling pagkabuhay, dapat hindi ka mukhang patay. Hindi ka nananamlay. Dapat laging buhay, laging masigla. Amen ba yun? Kasi nasa iyo yung Espiritu ng muling pagkabuhay. Amen? Kaya tignan mo yung katabi mo. Praise God. Amen? Nasa kanya ba yung Espiritu ng muling pagkabuhay? Yeah. Amen? Kaya masigla, no? Kaya ang mga Kristyano dapat di lagi nakasimangot eh. Amen? Bakit? Masaya tayo kasi nasa atin yung Espiritu ng muling pagkabuhay ni Jesus. Amen? Hindi dapat haharap tayo sa mga tao hindi nakasimangot, kundi nakangiti. Isang ngiti nga dyan. Yeah. Amen! Hallelujah! Wala yung Espiritu sa kanya. Amen? Wala yung Espiritu. Yeah. Amen? Kasi bakit? Yung Espiritong taglay-taglay kasi natin, sabi sa point 3, balik natin sa point 3, ay nag-empower sa atin to serve the Lord. Amen? Alam niyo po ba yung pagngiti nyo, nakapag-evangelize sa tayo yan. Nakapag-akay na yan, yung pagngiti pa lang. Wala ka pang sinasabi na buhay si Jesus, pero sa itsura mo, parang buhay talaga sa si Lord. Yes, yung pagpunta mo pa lang sa bahay, hindi ka parang nagdala ng problema, nagdala ka ng buhay. Amen. Amen. Nagdala ka ng kasiglahan sa mga taong pupunta mo sa buhay. Hindi problema yung dinala mo, kundi buhay. Amen. Kasi nasa yung Espiritu ng muling pagkabuhay. Amen. Kaya kapag kayo kakato, ako po, dalaw po, may dala-dala kang magandang balita. Dapat nakangiti. Amen. Tapos habang tayo nagpupuri sa harapan ng Diyos, pag dito, dapat masaya tayo. Buhay, buhay. Pero parang hindi buhay. Buhay. Dapat masigla. Amen? Dapat sa bawat araw na tayo nagigising, alalahanin natin na muling nabuhay si Jesucristo, yung Espiritong taglay-taglay ko ay muling pagkabuhay, dapat masigla ako ngayon. Kahit parang wala akong mamayang kakainin, alam ko meron. Amen? Amen? Di ba? Meron. Meron ba tayong kakainin ngayon? Meron! Hallelujah! Walang mga dati si Lord. Praise God. Okay. So balik tayo sa pag-uusapan natin. Jesus nagtatransform yung resurrection. Si Pablo, grabe. Dating mamamatay Kristiyano. Hindi mamamatay tao, mamamatay Kristiyano. Kung nakita si Joel, nananampalatay kay Jesus, papatayin to papatayin ni Pablo to. Totoo yun. Si Jay nagpatotoo tungkol kay Jesus. Nako, makita ni Pablo, nandiyan si Pablo, patay. Pero praise God. Amen. Dahil sa resurrection, namatay si Jesus si Kristo, makasalanan siya, dahil sa kasalanan natin, at muling nabuhay, binago si Pablo. Amen. Kaya sabi ng scripture dito, sabi, ngunit sa kagandang loob niya, ako'y naging isang apostol. Just imagine, no? Isang dating mamamatay tao, isang tagapangaral na ngayon ng magandang balita. Wow, pwede parang mangyari sa buhay natin. Na dati kang ganito, ngayon, tagapangaral ka na ng Panginoon. Amen? Kaya nga, wow, hallelujah! Amen, nasa iyo nga ang muling pagkabuhay. Amen, next! Ano ba sabi?
ako'y apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Sa katunayan, sabi dito, nagpagal ako ng higit kanino man sa kanila. Ibig sabihin, yung sipag ni Apostol Pablo, napakatindi. Yung sumulat ng halos 1/3 ng New Testament, siya ang sumulat doon. Amen? 1/3 halos, sa 27, sa 27, kung di ako nagkakamali. Tama ba? 66 kasi. 66 minus 39, ilan ang natira? Ha? Minus 39. Sige, bahala na kayo. Basta, halos 27 books. Okay, sa 27 books sa New Testament, yung 1/3 doon, si Pablo ang nagsulat. Isang dating mamamatay Kristiyano na-empower sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Ang sabi ng Lucas 7, tingnan niyo po. Ito yung panahon na merong babaeng makasalanan lumapit kay Jesus, naghugas ng paa, binuhusan ng mamahaling pabango, yung luha niya pinampunas, yung buhok, pinampunas, yung luha, ginawang tubig. Okay? So bakit ganun daw ang ginawa? Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti rin ang pagmamahal. Ano ibig sabihin nito? Si Pablo, kung bakit ganito siya kasipag kay Lord? Kasi maraming napatawad na kasalanan sa kanya. At yung ginagawa niyang paglilingkod, pagmamahal niya yun kay Lord. Amen po ba yun? Kung bakit siya masigasig, bakit siya nagsisipag, amen, kasi naranasan niya talaga yung pagmamahal ng Diyos. Na never niyang naranasan sa tao. Na never niyang naranasan sa kapwa niya. Naranasan niya yung tunay na pagmamahal sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya si Pastor, kung bakit ganito, amen, kung titignan niyo po, parang, ano ba, mapapala ko dito? Amen ba yun? Amen. Sa totoo silang mga kapatid ko sa Panginoon, okay na ang buhay namin. Simula na nakakilala ako kay Lord, amen, maraming ginawang kabutihan si Lord sa akin, lalo sa pamilya ko. Yung pamilya ko po ay, yung kapatid ko, tsaka yung nanay ko, nasa ibang bansa. Amen, maayos po ang kanilang buhay doon. And anytime, pag nagdesisyon ako na sabihin, punta ka na dito ka na magtrabaho daw. Okay? Pwede akong kumita doon ng, sa loob na 1 taon, milyon ang pwede akong kitain sa loob na 1 taon kung doon ako nasa lugar po nila. Pero hindi ko, reject ko yon kasi mas mahal ko si Lord, mas mahal ko ang paglilingkod. Amen? Amen? At masasabi kong kahit nagtitiis ako umakyat, pinagpapawisan ako. Amen? Mahal na mahal ko si Lord. Amen. Hindi ko siya pagpapalit sa anumang salapi. Amen? Hindi ko siya pagpapalit sa anumang karangyaan ng buhay na ito. Ang gusto ko lang ay mapaglingkuran siya. Kasi mahal na mahal ko siya. Amen po ba yun? Amen ba yun? Tama yun. Kaya yung natuwa ko kahapon, kaya yung may reflection tayo. Natuwa ko kahapon kasi sabi ni Jay, ito ang pinaka-espesyal na nangyari sa buhay ko. Wow! Amen. Parang tumago sa akin. Sabi ko, yung nakilala ko si Lord, yun din yung pinaka-espesyal na nangyari sa buhay ko. Amen? Kung hindi ko siya nakilala, ngayon hindi niyo ako makikita. At hindi ko nararanasan yung pambihirang kaligayahan, kasapatan, pagmamahal na tunay sa harapan ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin sila. Praise God. Kaya lagi ko idideklara, sa inyo na ang mundo nyo, basta sa akin si Kristo. Yeah! Hallelujah! Amen? Kaya ang palad natin mga kapatid, nakakilala tayo sa Panginoon. Amen? Tayo tumayo na. Amen? Praise God. Salamat sa Panginoon. Mabuti ba si God? God is good. And all the time. Yes. Hallelujah. Awit tayo sa Lord. Amen. Patuloy natin ideklara na mabuti siya sa atin. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, o paman, maging ngayon at kailanman.
sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Noong pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Taas sa ating mga kamay. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga, Lord, na sa habang panahon, ikaw ay walang katulad. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami dahil sa muli mong pagkabuhay, nakita namin ang kapangyarihang meron ka. Ikaw ay Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Kaya salamat po dahil naging mabuti ka sa amin, nakilala ka namin, binago mo ang buhay namin, kami makasalanan, hindi karapat-dapat, pero salamat dahil sa oras na ito, ginawa mo kaming matuwid sa paningin ng Ama. Kaya salamat po, Lord, sa oras na ito, na-appreciate ka namin, na nabibless mo kami sa ginawa mo. Salamat po at inabot mo kaming lahat. Purihin ka, Panginoon, pagpalain mo lahat na nakarinig, pagpalain mo mga binhing na hasik, tumubo ito sa kanilang mga puso. In Jesus' name, Amen! Praise God. Amen. Thank you, Lord. Bigyan tayo sa MC. Amen. Natuwa ko na nag-bless tayo lahat. Yes, hallelujah. Hallelujah.